Kung nagulantang ka sa big time na taas presyo ng langis ngayong linggo, hold your breath dahil there's another one coming. Paano na ang mga kababayan nating direktang apektado ang kanilang hanap buhay? Narito ang report ni Gazi Sari. Gazi. Siya si Tatay Ramiro Agan, 61 anyos, 35 years na siyang namamasada bilang jeepney driver. Alas 4 pa lang ng madaling araw, nagsisimula na siyang mamasada at matatapos na lang daw pag mag-aalas 5 na. Sa biyahe ngayon kasi sobrang taas lang ang leasing. Kumbaga kumikita ako ng 800, 400 na lang. Tapos kayo, baka 300. Ngunit iisa lang siya sa marami pang mga umaaray sa hirap ng buhay, ngunit patuloy na gumigising at lumalaban para sa pamilya. Karamihan sa kanila, pagtitipid ang nakikitang paraan upang maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa umaga, pandesal na lang muna. Huwag na magkanin. Huwag na magkanin, pandesal na lang. Saka huwag na magmerinda. Tama na yung 3 times a day. Sabi ng mga tsuper, kapag nagpatuloy pa umano ang pagtaas ng presyong ito ng petrolyo, ay baka maghanap muna sila ng pagkakakitaan sa ibang trabaho dahil hindi nakakayanin ng kanilang hanap buhay. Ang hiling lang sana nila ay kalinga mula sa pamahalaan upang maramdaman na kahit papaano'y meron silang gobyernong masasandalan. Sana naman kasi yung subsidy. Sa 5K na ibibigay sa atin. Sigwa sa gitnang silangan ang tinutukoy na dahilan ng pagsirit ng presyo. Ngunit ang masakit para sa iba ay ang pagsasamantala rito. Sa mga nagtaas na marami pa naman tayong stocks. Sana yumaman na sila ng tunay. Kasi sa totoo lang, isang araw ko lang digmaan, nagtaas na kagad eh. Sila, ang mga direktang apektado ng digmaang wala silang kinalaman, patuloy na nagsusumikap ng patas at tapat para sa kanilang mga mahal sa buhay na nanawagan ng kapayapaan para makapaghanap buhay ng walang pangamba. Para sa D8 Patrol, Gazi Sarip.